tips na pwede nating ibigay sa ating mga drivers? Pinatatawa nga ako, may mga nagsasabi pa, dapat pagbawalan ang nagpupul tank. Alam mo ba na mali yun? Kasi pag malaki ang space sa loob ng tangke ng gasolina ng auto mo, may opportunity mag-vaporize yung gasolina. Nagiging fumes yan. Pag binuksan mo yung takip, tapon lahat yung gasolina yun. So as much as possible, ang zero mo dapat 1/2 tank. So umpisa lang ang dusa nun eh. Pero therefore, after that, huwag kang bababa ng below 1/2. Kasi maliit yung space na nag-create ng fumes. Lalo na ngayon mainit. So mas mag-evaporate yan, sir. Mag-evaporate yan, kuya. Opo. Kaya dapat yan. So kailangan wag mong intayin na less than half yung tangke mo. Yung po pala yung rason, Yung sir. iba kasi nasa ina eh. Opo, kasi yung po Oo, pala yung yun. rason, sir, na kumbaga, kala ko una psychological lang, na parang mas madali kang nauubusan kapag near empty. Whereas kapag you're almost always full, parang matagal siyang nauubos, di ba, sir? Tsaka dapat umaga. Bakit? Pag nagkarga ka ng hapon, ay di mo yung tangke sa ilalim ng lupa. Puro din yun, evaporated fumes yun. Malamang may nasasama ron sa kinakarga sa yung fumes. Sige, sir, Makita mo yung pag sinaksak, Opo. pag mainit, bumubuga yung fumes sa labas ng tangke mo. Gasolina yun in gas form. Na hindi siya condensated. Yun dahil sa temperature. So, Yun isa pa, kailangan umaga. Opo, technical po, no? Pero talagang napakahalaga na technical na nagiging practical. Sir, paki-explain nga po ulit, paki-elaborate, bakit po magandang magpagasolina sa umaga? At ano po yung umaga? Dapat po ba mga before lunch, bago talagang tumirik ang araw? Bago ka lumabas, mga 7 o'clock. Bakit? Kasi lumamig na yung lupa. Yung lupa, yun lang sa ilalim ng lupa, yung tangke mo. Init nun pagkatanghalin tapat. So, nag-evaporate din yung gasolina sa ilalim. Yung tangke ng auto mo, ganun din. So, kung halimbawa, hindi ka nagkarga ng gabi, so binigyan mo ng pagkakataon yung sasakyan mo, lumamig yung tangke. Okay? So, nag-contract yung tangke, imbis na yung part of the yung nasa loob ay gas, lahat yan ay talagang condensate na gasolina. Pag nagkarga ka, so therefore, ang kinakarga sa'yo, walang chance na maging fumes yung ikinakarga sa'yo. So, kami po gabi nagpapagasolina. Okay po ba yon? Okay yun. Oo. Hindi, pero yun, mainit yung tangke mo. Maganda umaga. Kasi uminit Kasi na galing ka na sa buong labas araw eh. eh. Uminit ka na eh. Hindi, I mean uminit parang na eh. 12 midnight ganyan. Hindi, tandaan ito, pag binuksan yung tangke, di ba? Bubuksan, Opo. kakargahan. Pansinin mo yung kargahan, may lumalabas na parang wave, yung parang vapor. Gasolina yun. Dapat palamigin mo muna yung tangke mo bago ka magpagas. Pag tanghali ka nagpagas, binuksan, baba mo yung bintana mo, amoy na mo yung gasolina. Yes, yun yun. Gasolina yun, fumes yun. And ano pa yung sabi niyo po kanina, mas okay magpa full tank, ano? Full tank. So, umpisa lang naman eh. Tapos, ang gagawin mong zero mo or empty, yung kalahati. Pag nasa kalahati ka nakarga. Nasa kalahati ka nakarga. Oo. So, hindi ka nagkakaroon ng pagkakataon mag-vaporize yung gasolina mo sa loob ng tangke mo. Opo. Kumbaga, mamumuhunan ka muna, kung maaari, na pang full tank. Yung umpisa lang naman eh. Opo. Tapos yung susunod nun, laging nasa itaas. Tsaka, may poverty mindset din yung iba na inaantay na umilaw muna. Siguro natutuwa sila sa kulay ng ilaw bago magkarga. Ano po yun, masama po yun. Ang tawag po namin Masama doon siya sa sasakyan. Oo. Lagi ko ngang naririnig yun eh. Pero yung sinabi yung pag nag-vaporize para po sa ating mga driver, ibig sabihin po nito parang kumbaga mag-evaporate yung gas mo. So mas kokonti, mas dadami yung ilalagay mo. So hindi siya practical. Hindi ito pag-trap. Tsaka pag binuksan mo yung tangke, makikita mo, lumalabas yung vapor. Naaamoy mo pa. Imbis na sana ginamit mo, no? Opo. Sir Joe, pwede po ba nating balikan yung at least yung pagtapak po sa silinyador? Kasi kanina kumbaga nag-emphasize tayo sa braking, 'di ba? Kapag sudden braking, malakas din na kumonsumo yun. Pero pag sa silindro, sabihin natin, nasa highway tayo minsan, nasa side streets, dapat ba yung katamtaman lang, hindi natin didiinan? Kailan tayo magle-let go? Ng technique pa paano. Isipin mo na yung accelerator mo, iniksyon. Di ba, doktor? Pag sinaksak sa'yo, hindi naman, isasaksak naman gano'n yung gamot sa'yo, di ba? Di ba dahan-dahan? Ganun ang tapak sa gasolina. Dahan-dahan. You allow the engine to
propulse the vehicle forward, no? Para bumilis. Antayin mong bumilis. Kasi yung iba, naiinip. Gusto ko mabilis kaagad. Kaya ang principle nila, dadagdagan ko ng gasolina para bumilis kaagad. Mali yun. Ang bumibilis doon, konsumo. Alam niyo po, ang dami nagre-react, sir, sa ating YouTube. Ito, ang gagaling talaga rin ng ating mga listeners and viewers. Ito sabi sige. ni Celerio Mods, sa Pinas lang ganyan. Walang karapatan mga pedestrian. Si Boy Bakat, sabi niya, Bakat. Ginandahan ko lang. Ayun eh. Baka to. Ganda ng Sabi niya, pangalan. mga- Boy, sorry. Biro-biro lang, joke lang. Ako kabatuin mo. Sige, boy. Si Migs po nawala na sa mic. Migs, huwag mo akong pabayaan dito. Ako lang hindi. nagano na. Sabi ni Boy, B na lang. Yeah, boy na lang, boy. Boy, mga Boy B. ungas yung driver. Oo. Sabi niya. Ito si Celerio Mods. Actually, legit po ito. Kapag mabigat po ba ang cargo ng sasakyan, Sir Joe, mas mataas po ang konsumo niyan. Depende. Okay. Okay. Yeah. Depende. Okay. Bakit? Kung meron kang dalang cargo, whether pa tao or gamit, no, nasa trunk mo, dapat yung tinitimbang mo ng tama. Oh. Hindi lahat ng mataba nasa kaliwa. Nahihirapan ang sasakyan po pagka ganon. So, okay lang kung lahat ng pasahero mo mataba o di pantay-pantay kayo. Yung Opo. timbang ng tao or gamit sa loob ng trunk space mo ay dapat binabalanse mo yon. That helps in momentum. Ano yung momentum? Pag tumakbo na yung auto mo, di nahihirapan umarangada. Kasi pantay yung pagtakbo. Subukan mo tumakbo na pilay. Kaliya mo yung isang paa mo, parang dalawang height mo, 5'2", 5'4". Ganun ka. Di ba? Mas mahirap tumakbo. Opo. Ganon din ang sasakyan. Pag hindi balansyado yan, isang side lang yung mabigat. Kung yung kaibigan mo mataba, sabi mo, kuya, sa gitna ka. Huwag ka doon sa tabi ng pinto. Para mabalanse. Kahit Opo. pa paano yung Balanse weight, yan. mabalanse. Kaya di Yes. ba, ang vehikulo, pag balansado yan, mas mabilis tumakbo yan. Opo. Kaya kapag walang masyadong gamit sa boot space, talagang feeling mo mas magaan. How would we know, sir, kung ano yung tamang timbang na pwede nating ikarga? Sabihin natin hindi tao, sabihin natin mga kagamitan, negosyante. Right, left lang yan. Opo. Ibig sabihin yan, right, left, no? Titignan mo una-una, laging may driver yan, so may timbang na kagad sa kaliwa. So yung bigat ng mga dala-dala mo, makikita mo kung sino dyan ang mabigat, unahin mo yung mabigat May tao na sa kaliwa, nagmamaneho, so ilalagay mo sa kanan yung maleta mo, kung isa lang yung maleta at mag-isa ka. Ngayon kung meron ka kasama, titingnan mo sino yung mabigat, sino yung magaan. Kaya ideally dapat ganon. Kaya hindi lahat ng mabigat na tao nasa likod, lahat ng magaan nasa harap. Hindi nakatingnan ganon yung sasakyan mo. Hirap yun. Okay? So dapat yan, tao or gamit ay dapat nakabalanse. Okay, eto po may mga nag-share sa atin sa YouTube. Oo, mag-share sa atin sa YouTube Eto. sila Tita Lina Ho, sila Tita Nona Damian, at syempre mga suki po natin. Eto, No? Oo. partner, sabi ni Julius Bangalando. Sabi niya sa Japan, disiplinado ang tao. Attendance check po, watching from Camarin, North Caloocan City. Si Gloria Bakit yung Japan ganon Oo Sige. po si Gloria Catalasan, sabi niya, thanks for sharing. Taga Japan ba to? Si Hiramo Hintoko. Sabi niya, wala ba? Hiram na mo, Hintoko. Hiniram na, hininto pa. Ito, huminto pa. Joke Hindi, lang, sabi niya, ganda po batuan ng na tips. Susundin ko po yan. Eto sir, tire pressure. Kapag malambot ba ang pressure ng iyong mga gulong, kumbaga mas malaki din yung kailangan na effort ng Pagka sasakyan? mababa ang karga mo, halimbawa ang nakalagay yan sa tabi ng pinto mo, ano yung maximum pressure pagka loaded at saka hindi loaded. Okay, normal yan pagka ordinary sasakyan, 30 yan kung ikaw lang ang pasahero. Pag mabigat, tumataas ng 34, 35 yan. Yung mga pickup, kasi mas matitigas ang mga gulong yan, 35 yan. May ideal pressure po yan, may siyensya po yan, hindi yan magic na inisip lang nila. Nakikita nila na para pantay ang kain sa gulong mo, dapat yan ang temperatura. Pag masyadong mataas ang nangyayari po dyan, ay nakakalbo yung gitna ng mas maaga. Pag masyado naman mababa, kumukonsumo ng gasolina at yung gilid ang kinakain niya. Hindi pantay. Kailangan pantayin po natin ang kain ng gulong. Napakamahal po ng gulong ngayon. Diba? Mga goma, 5,000, Yes. 10,000. Sa mga SUV, isa. Isipin mo yun, kung imbis na 3 taon o 4 na taon, 2 taon lang kalbo ka na.
Di ba? Ay masakit po yun. Kung Oo. ganyan. Mag-ingat po kayo. Si Magiting ko Chang, lang yung Japan, bakit Apo. sila masinop doon? Bago ka makakuha ng lisensya doon, 6 na buwan kang mag-aaral, kuya. O pangalawa, pagka pumasa ka na ron sa examen, nung 6 na buwan na yon, ang lisensya ay 150,000 pesos. Kaya pagka siraulo ka sa kalsada, i-revoke yun. Goodbye yung 150,000 pesos mo na lisensya. Mhm. Kaya matino sila ron. Mhm. Oh. So dapat nga po talagang i-implement yung mga to, yung gawin nilang napakasakit. Kasi ganun nga sa ibang bansa eh. Hindi mo gagawin kahit konting kamalian lang, Matatakot thousands ka of eh. dollars Oo. babayaran mo. Oo, Kaya matatakot talagang ka. Kailangan may hindi mo pain iisipin eh. Ang tanong kasi dyan di ba? What is appropriate? Ako itatanong ko sa tao, ordinaryong tao. Pagka ikaw nagkamali ka, ito ang pagkakamali mo, siningil kita ng 200, uulit ka ba? May nakita kami yan eh. Dati ang penalty sa loading and unloading in an prohibited zone, 200 pesos. Noong araw mga 100 pesos lang eh. Tsaka pagka pangalawa, ganun pa rin. So ano nangyayari, sinakalkulan nila magkano yung paabutin, paulit-ulit. Pero pag nung ginawa sa NCAP na 5,000 o tsaka 1,000, yung loading and unloading yata na dating 200 ginawang 1,000, may nagreklamo. 200,000 na sinisingil sa kanya. Nung tinignan nila yung record, alang niya ka, 200 yung violation mo sa loob ng 3 buwan. Grabe. Nahuli sir sa Oo. NCAP kasi huling-huli sa Oo. CCTV. Huli Oo. yun, kuya. Oo. So sabi ko Yabang sa pa, kanya, no? Ang ikaw, yabang pa dapat niya, wala. no? Wala kang karapatan maggalo ng lisensya. Isipin mo 200 violation, 3 buwan lang. Oh. Hindi ka na magbabagong buhay. Sabi ko, tanggalin yung lisensya na yan. Yun ang kuro-kuro ko lang naman. Ano? Oh. Kasi yung ganung klaseng violation, kasi masyadong mababa nung araw. Opo. Kaya sinasantabi nila yan. Ay, okay lang yan. Opo. Kaya Ganun kailangan yun. gawin masakit para hindi na Masakit. uulit. Ito Sir Joe, kasi syempre mainit ngayon ng diskusyon pagdating sa mga hybrid at EV. Ano pong take niyo po dito? Ay, nako, papunta tayo sa electrified. Bakit? Ngayon pa lang, bago tumama itong problema natin, 50% of new car sales are electric. Galing yan sa 5%, siguro 5 years ago, no? Ang laki ng itinaas. At pangalawa, yung technology sa electric ay nagbabago. Ang current, yung hybrid system, may interaction yung electric motor at saka yung ICE engine, di ba? Internal combustion engine. Dalawang makina, electric at saka mechanical. Ngayon, yung bagong teknolohiya na lumabas this year is yung makina mo ay ginagamit lang para i-charge yung baterya mo. Yung plug-in hybrid. Hindi siya Yun. hindi siya nagtutulak ng wala siyang power para i-move yung auto mo. Ang gulong mo nakakabit apat na electric motor. Mas efficient. 1,200 kilometers or 1,000 kilometers ang range. Dati natatakot ka kasi kung maigsi yung extension cord mo, mawawala ng power yung sasakyan mo, no? Yes. Kung 200 lang ang range. Ngayon 1,000 plus na ang range. Ang consumption ngayon, nung bagong lumalabas sa electric vehicle, nasa 40 kilometers to a liter. Yung iba nga, sinasabi nila, bago ako magkarga ng gasolina, 3 buwan. Yes. Actually, So, opo. kung magkaganon yung condition, Mm-mm. siyempre, pupunta ang tao doon. Pangatlo, hanggang 2030, may tax break yan, no? So, yung sabi ng iba, mahal. Hindi, mas mura pa. Yung pinakamurang electric na nakita ko, yung cute, yung parang ice cream truck, ano? Yes. Opo, ang cute. 685 eh. Huwag mo lang dadalhin sa highway yon, ano? Kasi pag napitik ng bus yan, gugulong ka doon eh. No? Yes. Pero 685, kung city driving lang, bahay, opisina ka lang, pwede. 685,000 lang ang isa. Oo nga po. Electric Oo. yun. Yun nga, kala ko nga 500,000 eh. Meron nga nag-credit card Meron. eh. Kin-credit card daw niya yung sasakyan niya. Well, Diba? sinasabi lang po Auto namin credit. lang, quote-unquote, para din pa sa mga viewers natin. Kasi usually, ang mga kotse ngayon, mga nasa lagpas 1 million. Di ba? Na Oo. normal po na kotse. 1.5, 2 million. Opo. Parang patakasan eh, no? Grabe ang taas ng sasakyan ngayon. Gumaganda nga yung loob, pero milyon naman ang ipinapatong. Ito ngayon, pabalik. Pamura. So yung sinasabi nating adoption in the future, lalo na yung mga bata na ayaw, so Grab na lang. Mas matipid pa sa Grab eh.
Opo. Mag-consume, ano ka. Tsaka hindi mo diba? naisipin yung parking, 'di ba? Tsaka, 'di ba? Coding. Color coding. Wala akong Yes, coding. oo. Sir Joe, may mga schools of thought pa rin na siguro baka hesitant pa. Pag sinabing hybrid, electric, ano ba yan? Paano ba yung baterya Hindi na. niyan? Matibay Ano ba raw daw yan? kung nasira na Oo, or something, matibay, 'di ba? Opo. Yung isa, yung isang sasakyan na tiningnan ko recently, I've been trying to look into the development, no? May tinatawag na NCAP, okay? New Car Assessment Program. Simple lang yon. Binabangga nila sa pader yung mga bagong auto. Babangga nila, dudurugin yung driver side, passenger side, babanggain ng konkreto sa kanan, kaliwa, likod, tsaka pagugulungin. Kaya pag sinabi mo, ang sasakyan ay 5-star NCAP, ibig sabihin nun, pag tumama yung obstacle, driver side, buhay yung driver. Sa kanan, 1-star yon. Sa kanan, pasahero na buhay, 2-star. Yung side, delikado yun, T-bone no? Nasa gilid, sinalubong ka ng ganon, 3-star yon. Right, left, tsaka sa likod, binangga ka, nabuhay ka, 4-star yon. Yung 5-star, yun yung gumulong ka na ilang beses, buhay ka. Yung mga bagong electric, 5-star NCAP rating. Oh. Euro NCAP, mas mahigpit yun. European New Car Assessment Program. Ah, Yun, talaga? mas safe. Okay, for that, 'di ba safety? So 'di at ba? least yung mga generally, without naming any Okay. brands, yung mga manufacturers ngayon, Sir Joe, yan yung mga ina-aspire. Mga 5-star. Meron ng nagsimula na 5-star sila, et cetera, no? Alam mo yung mga car companies na yan, copying lang yan high school ako, uso yun kopyahan di ba? So pag may naglabas ng isa sa kanila, kokopyahin din yung iba. Maraming Kopyahan magaling lang yan. kumopya at minsan pag kopya pa, mas maganda pa Yan. yung kopya nila. Mas mataas yung grade. At mas sabi ko sa iyo, vegetable leather, may mga ganyan-ganyan pa. At saka, actually, masaya ako dun sa plug-in hybrid namin. Great. And ako kasi hindi naman ako ganong kagaling sa sasakyan, pero apparently may advantage yung plug-in kumpara doon sa hindi plug-in. Is that true, Sir Joe? Opo, kaya lang yung mga babae merong built-in na problem sa electric. Sa research namin, even in the data that we're getting from the other car clubs all over Asia, yung mga babae madalas tinitirik pag electric ang dala. Bakit po? Bakit? Alam mo yung mga girls, sorry Nina, bato-bato sa langit. Data naman po, but data-driven lang. Data-driven. Okay? Sila kasi, ride and drive. Wapakil siya mga yan, kung maganda yung sasakyan, basta kasanla, komportable, namamaneho ko, tapos na. Lahat ng karamihan sa hinahatak namin, na sa ibang bansa, dito hindi masyado, mga babae nakalimutan i-plug. Yun lagi ang problema. Kaya may daladalang power bank yung tow truck. Sasaksak yung mo ngayon. At saka ang charging ngayon, meron ng 17 minutes lang, full charge. Ayun na nga, oo. So, kaya nga, iba rin talaga yung advantage. Yung may sinasabi si Migs, ano yung sabi mo, Migs? Kahit na, medyo na, Sorry. may kinikwento si Migs. Hindi, para kasi nag-resonate po talaga ako sa doon sa inyong observation, at least data. Kasi ano ba nga ulit? dapat yung kasi, pag ang girls? Ano raw? Kalimutan i-charge. Kalimutang ma-charge. Nakakalimutang mag-charge. Kalimutan Oo. or yung Sa preventive lalaki, maintenance. pwede bang ganito? Ako Oo. lang mag-drive, tapos yung asawa mo pakicharge. Oo, Or yan. driver Oo. pakicharge. Tama yun. Husband Reminder. pakicharge. So pag Reminder. nawalan ka, kasalanan mo. Husband, dahil hindi mo Husband. chinarge. Yeah. That was your job. Diba? Kaya Mix, wag mo sisihin yung... Hindi. Ano lang, nakakatawa lang. Nakakatawang coincidence lang. Oo. Kasi hassle yung ipa-plug in ko pa, ganyan-ganyan, di ba? Siyempre, medyo may pagka-hassle. Tama po kayo, mas gusto mo yung hybrid na, siya na ba, self-charging ba? Mhm. Kumbaga, di ba yung PH hybrid, yung hybrid na plug-in, una, pagka nag-dead talaga yung battery mo at wala kang gasolina, talaga ipa-plug-in mo yan, okay? Meron kang daladalang device na pwede mo i-plug in kung saan ka man nandun. Hindi mo kailangan ng charging station. Kailangan lang, may kaibigan ka na malapit-lapit. Ate, makiki-charge lang ako. Hindi na cellphone na chinacharge, ngayon auto na. Yun na nga. Kaya actually, happy kami dun sa aming, ano yun? Plug-in. Plug-in. Hybrid. Plug-in. Actually. And then,
Yung mga full EV, actually, this week magte-test drive ako ng full EV actually, Full and I'm EV. excited to do it. Although I did it before, sinasabi na may maraming myths kasi na kesyo hindi niya kayang tumakbo hanggang dito Yes. dito lang. Oo. Pero parang ang layo na rin po ng nararating ng Layo full na. EV. Nag-improve na Oo. rin, no, Sir Joe? Yung technology kasi ay continuous siya, hindi siya tumitigil. Yung mga bagong baterya, ay yung mga mas angat ngayon ng konti sa iba, no? Meron ng laman na magnesium. Yung magnesium pala, pag dinagdag mo dun sa component ng baterya, allows you to charge the battery faster. Which is why now, the fastest charging that they have accomplished is 17 minutes full charge. Wow. Dati 3 hours eh. Di ba? Haba Opo. ng pila sa mall. Ngayon umiigsi na yung charging. Okay? Ngayon yung pwede mong gamitin, pwede kang maghanap na kasi may fast charger ah. Merong stasyon na fast charging, merong stasyon na regular charging. Okay? Yung fast charging, yun yung 17 minutes. Hindi ka pa tapos mag-grocery, tapos na yung auto mo. Opo. Ganun siya katuloy. Sir Joe, marami po salamat marami po Final tayong mga natutunan. Mga panghuling paalala na lang po sa ating po mga viewers and listeners. Ako medyo concerned ako dito ha. Huwag po kayo magsuntukan sa kalsada. Lalo na't mainit ang panahon, pawisan pa kayo niyan eh, di ba? Nagiging spectacle ho kayo sa social media. Hindi po magandang pinapanularan ng mga bata yan. Ha? Pwede po ba? Huwag kayong bababa pagka mainit ang ulo ninyo. Kaya dahan-dahan sa pagmamaneho sa labas. Ang kailangan po natin gawin ay mag-drive from point A to point B. In between, dapat malamig ang ulo pag nagmamaneho. Lalo na ngayon summer. Maraming salamat po. Ayan. Alright. Sabi nga nila, anong tawag dito, iwasan yung, di ba ayaw Road nila rage. ng mga road rage na yan at nakamamatay. Di ba? Pwede mo ikamatay yan dahil lang dyan. Di ba? Mhm. Kaya, pasensya na lang po. Sabi nga nila, ano yun? Talo ang pikon. Mhm. Ikon. Talo. Ayan, Sir Joe Ferreria, huwag kayong mag-alala. Wala naman akong masasabi doon sa sinabi niyong data ng mga kababaihan. Siguro naman di ikaw yun. Hindi, Pinacharge mo data lang lang yun. yun. Data lang yun. Ipakita niyo po yung ebidensya niyan. Data lang yun. Data lang yun. Hindi po Okay. natin nilalahat. Maraming salamat po sa presidente ng AAP Automobile Association of the Philippines. Naku, ang dami po naming natutunan sa inyo. Sir, next Sobra. time po, punta po kayo dito sa aming studio para mas marami po tayong mapagkwentuhan. Mhm. Salamat, sir. Mabuhay po kayo.